KD Estrada pinuri ni Aiko Melendez. Pinuri nga ni Aiko si KD bilang kapareha ng anak na si Martina G. Kane sa kanilang short film. Kaya hanga raw siya sa pagiging professional nito. Bukod daw sa talento ng aktor, ang higit na tumatak ay ang kanyang kabutihan at paggalang sa lahat ng katrabaho. Ito yung short film, di ba, na true to life ito yata yung love story ni Aiko Melendez at saka ni Juan Limon. Wow! Diba? O at least ipinareha na si Alexa sa iba. Ito naman kahit short film lang naman ay pinareha na rin si KD sa iba. Ito ba yung first time na umarte si Martina? O hindi naman? Parang first time. First time. Oo. So, ibig sabihin, at least masasabi na natin na si KD at saka si Alexa, pwede na rin silang i-pair sa Sa iba. At- Kaya naman wag nang magtampo, 'di ba, yung mga KD Lex. Malay naman natin after nitong project nila, magbabalik sila as love At team. marami naman tayo naririnig talaga na itong si KD, magalang talaga at saka mabait. Oo. Ayaw ni Carmina Villaruel, ha? Kasi dalawang beses na daw siya naka-encounter na mga youngstar na walang pagrespeto. Hindi, ako. Kasi sa tingin ko lang siguro, yung ibang mga youngsters, nahihiya bumati. Hindi maarte talaga, BFF. Pero meron ganun talaga. Hindi, pero meron Feeling. talaga yung iba na feeling na, teka, sikat ako. May mga ganun naman talaga, di ba? Oo, Pero, napaka-sweet daw nito ni KD. Di ba Correct. kwento nga minsan ni Snooki Sir na kung saan nagkasama sila sa isang panghapong serye. Di ba? Nagkasama silang dalawa. Oo. Sabi niya, napaka-sweet nitong batang to. Parang may inaayos daw siya na parang may nasira or na malfunction doon sa damit ni Snooki na inaayos daw ni KD. Napakagalang daw na bata talaga. Talagang opo daw talaga itong bata. At saka sa itsura pa lang niya talaga. Sasabihin mo ng Maamo. ang bait-bait ng batang ito. Magaan ang loob ko sa iyo. o ngayon, magkano yung love mo sa kanya? Hindi matagal na, di ba? Dati matagal na pala. Ibig sabihin, maamo kasi yung mukha niya. Parang ikaw, paano yung Pero, maamo mukha? merong sinasabing deceiving personality. Deceiving. Pero siya, maamo na yung mukha, maamo pa rin yung kalooban, mabait siya. Parang- Nung nakita natin that in fairness, bumabati siya agad eh. Hindi kagaya ng iba. Diyos ko. Mga feeling, no? Oo, hindi naman Yung kaibigan kagandahan. natin, Charas! maamo-mukha din, si Jeric Gonzalez. Mabait. Kaya mabait siya. Mabait din. Aman siya. Yung marespeto, di ba? True. Para kung magtatagal ka sa showbiz, dapat unang-una niya sinasabi na ako professional daw, di ba? Marespeto. Kapag hindi ka professional, chichismis ka niya, ay, wag yan kunin sa susunod na mga project, ay, wag mo yan ikas pa. Nagka-problema kami nung nakaraan. Bakit kaya si Dapat wag ganon. Maging professional ka. Hindi ka prima donna, di ba? Ewan ko ba, bakit Bakit si maraming... KD kaya ang kinuha at napili ni Aiko na kunin? Parang sa tingin niya bagay. Oo. Parang may chemistry din. At Tsaka saka siguro, matangkad. nabalitaan niya na, Oo. ay, ang batang ito mabait. Correct. Oo. Actually, yan, tinawagan ako ni Aiko tsaka ni Wadman, kinuko si Joe Mapa. Kaya lang ayaw na ni Joe Mapa. Parang hindi naman bagay mag-artista. si Joe kay Mara. Hindi. Sa iba siguro ang role ni Joe Mapa. Tinawagan ko, Joe, pwede ka rin doon sa Ibang hashtag." role. Ay, hindi Talagang, Ikaw talaga. Ciao! Ikaw talaga in-announce mo pa na hindi siya pwede. Dapat ba sabihin yun? Hindi, may mga ganong bagay na dapat kasama, kaya hindi umubra, hindi para sa'yo yung role. Bakit, tanong ko lang, bakit short film lang? Kasi, di ba, hanggat maaari, ayaw na talaga ni Juan Mig Na umarte. pumasok sa showbiz, balikan ng pag-arte. Kaya lang, since si Aiko ang nag-convince sa kanya, jowa niya, honey, ang tawag niya, honey, my love, so sweet. Kaya pumayag siya. Pero, di ba, dun sa show nilang TGIS, gagawin pelikula, ayaw niya. Pero since Aiko, jowa niya, tinanggap niya yung project at ang pagkakalam, hindi sa pagkakalam ko, alam ko talaga, ano sila, joint version, joint venture. Venture? Anong joint venture? venture sila. Ang nagsulat ng venture. istorya Para ay si Aiko Melendez. Ang nag-produce, si Aiko at saka si Juan Mig. Kaya di ba sa ako, joint venture. At going back to KD, sana dumami ang katulad ni KD na marespeto, magalang sa mga artista, lalo na sa mga senior, di ba? Pero, balik ako kay Carmina, meron siyang hinahangaan na Artista. na isang artista Si Ate babae. Gayan, no? Hindi, Si Ate Gayan. bata, si Julia Montes. Ay, Napaka-marespeto rin daw ni Julia. At ang isa sabi pa- ni Carmina. Yes. At ang isa pa sa lagi ko naririnig na pinupuri, si Barbie Fortesa.
Yun. Talagang lahat ng mga nakakatabaho niya, talagang marespeto, siya professional. Si ano nga Ilona, sino ba? Ilona Jean? Hindi. Yung babae, Sinong yung Ilona? Ilona. Ivana Alawi. Ivana Alawi. Nung daw baguan pa lang siya, talagang si Barbie. Si Barbie. Oo, nag-aano akala sa ko si kanya, Shubi. nag-aalala. Susunod si Shubi. Yan, talaga, isa sa mga marespeto talaga si Barbie Fortesa. Tingnan niyo, look at her now. Pero yung, Sunod-sunod ang project. ito blind diba? item, pero yung isang sikat na na young star, ang arte daw. May feeling Diyos ko, talaga. grabe daw talaga yun. Teka lang, sikat ako, no? Parang Hoy, sabi niya. kahit na sikat ka, no, yung mga naging idol namin, kahit na super sa kasikatan, hindi sila nag-attitude, no? O, the more nga daw sumisikat ka, the more na dapat nagiging humble ka.